Guys, check out the view, ang ganda. Medyo nalagpasan na natin pero ang ganda na. So, Bislig City, home of the Tinoyan Falls. Tayo, so yun yung third class up natin. Simula nung bumiyahe tayo sa Cagayan. Akong itudlo kung asa dyan. Kanan tayo, papunta na itong Lingig. Lingig, pero is parang Good morning from Barobo, ang bayan ng maraming magaganda. Hindi, marami kasi akong classmate, or if not all but most na classmates kung kilala kong taga dito, magaganda. So ngayon on the way na tayo sa Davao Oriental, kung saan yung sinasabi nating probinsya sa Mindanao na gustong gusto nating puntahan. And siguro masasabi kong paborito kong probinsya dito sa Mindanao puntahan. Kasi maganda yung mga views, marami kang pwedeng puntahan, depende sa'yo, dagat or mga falls or kabundukan. Kompleto yan sa Davao Oriental, and most pinaka reason kung bakit paborito ko siya kasi maganda yung kalsada. Yun talagang pinaka reason. So today is November 1, so All Souls Day. Palabas na tayo sa Barobo guys. Papunta na tayong, kung hindi ako nagkakamali, ang sunod na bayan is Tagbina. So yun na nga, doon tayo natulog sa Barobo. Although maaga naman tayong dumating kahapon kasi 3 PM tayo dumating sa Barobo. Pero minabuti kong doon na magpahinga kasi yun na nga, last night kasi hindi ako nakatulog ng mabuto. And then kung naalala nyo, natulog na tayo sa waiting shed kasi hindi na talaga kayang bumiyahe. Parang nag-autopilot na ako. So yun, nakatulog tayo siguro mga 1 oras at kalahati sa waiting shed. And then nung pagdating ko dito sa Barobo, sabi ko dito na tayo matutulog kasi gusto ko ring maligo doon sa sa Bugak Cold Spring. So grabe no, sobrang linis ng cold spring nila. Kahit within the community, within the town proper ng Barobo, sobrang linis pa rin ng cold spring nila. Wala kang makikitang siguro merong pangilan nila na lumutang na anong tawag dyan, na mga plastic. Pero yun yung sinasabi mong lumutang lang, hindi talaga tinapon. Karamihan ng lumulutang doon is yung mga dahon, mga kung ano-anong, basta natural na bagay. So grabe yung pag-maintain nila sa cold spring na yun. Sobrang linaw kahit within the town proper talaga. So good job mga taga Barobo. Anyways, ngayon nasa may malawak na tayong highway, 4 lanes plus shoulder. So sobrang lawak, sobrang straight. And then ito talaga yung iconic nila na daanan dito. So hindi naman natin first time dito kasi nakapagbiyahe naman tayo nung Mindanao loop natin, dito rin tayo dumaan. And then dati pa nagda-drive na ako dito 4 wheels papunta at pauwi, papunta sa Surigao del Sur, and then pauwi sa Marawi City. So hindi na sa akin bago yung daanan. Guys, check out the view, ang ganda. Medyo nalagpasan na natin pero ang ganda ng background ng bundok. Sarap mag-ride, lalo na pag nakatulog. Ay nako, hindi ko talaga na-enjoy yung kahapon kasi grabe, lutang na lutang tayo. So malapit na yung lilikuan natin guys kasi magba-bypass tayo, so hindi na natin dadaanan yung bayan ng Hinatuan. So didiretso tayo sa may Bislig. So according sa marker, 16 kilometers pa ang Hinatuan. So di na tayo dadaan sa may Hinatuan. Although maganda din i-explore ang Hinatuan guys, no. Gala talaga natin is yung Pusan Point, yung easternmost part ng hindi lang Mindanao, ng buong Pilipinas, yung pinaka east point niya. So yun yung plano talaga nating puntahan. And then ang magandang gawin dito sa Surigao, Surigao del Sur and Surigao del Norte guys is yung island hopping. Maganda yung island hopping nila dito.
Kaya lang sad to say, hindi naman din tayo nagkulang sa budget. Ang ano natin is parang boring. Kung tayo lang, ako lang mag-isa mag-island hopping. So maganda sana kung may kasama natin si OBR or kasama natin yung grupo natin sa ICTC. So next time na natin yung gagawin pag kasama na natin sila, kasi kung ako lang mag-island hopping, hindi ako mag-e-enjoy. Yun lang. Kaya hindi ko muna sinali sa biyahe natin tong mga island hopping. Dito tayo kakanan. Kung didiretso ka dyan sa may zigzag, papuntang Hinatuan yan. So kung kakanan ka dito, ibabypass mo na yung Hinatuan papuntang Bislig City. So kakanan tayo dito, Tagongon Bypass Road. So ayan. So diretso na tayo dito guys. So di tayo dumaan dito nung Mindanao loop natin. Doon tayo dumaan kasi nga iluloop natin yung Mindanao. So kailangan nating daanan yung mga coastal road. So ito hindi na to coastal road kasi bypass road na ito. Alright guys, so kakalagpas lang natin doon sa may bypass road. So ngayon nandito na tayo sa Bislig City. So time check natin 10:12 na ng umaga. So medyo mabilis yung biyahe natin. So mabuti naman. So dito siguro sa Bislig, hahanap lang tayo ng open na computer shop kasi yun na nga, naiwan natin yung dalawang external hard drive natin. Hindi natin masisave yung mga videos natin kailangan natin masave, baka mapuno. Alright guys, so Bislig City, home of the Tinoyan Falls. So di na tayo pupunta sa Tinoyan Falls guys kasi nakapunta na tayo doon last, and medyo out of the way talaga siya. Parang nasa may 20 kilometers away from the highway. And then since nakapunta na tayo doon nung nag-Mindanao loop tayo, di na natin pupuntahan yun. Ibang lugar na naman yung pupuntahan natin. Try natin yung Kawa-Kawa sa Awog. So itong Kawa-Kawa sa Awog guys is dito rin yung daanan papuntang Tinoyan Falls. So nasa opposite direction lang siya. So check natin guys, according sa kay Google Map meron pang 10 kilometers away. So medyo malapit lang guys. Dito kung didiretso tayo is Tinoyan Falls, and then kung kakaliwa tayo is ang Kawa-Kawa sa Awog. So parang paakyat yung Kawa-Kawa. Another Google Map failure guys. Gagi talaga to si Google Map kung saan na naman ako pinapapunta. Wala daw, according sa local, wala daw daanan. So ay may daanan naman, kaya lang maglalakad daw. Di tulad nung sa highway na dire-diretso lang. So pwedeng makadaan yung motor. Dito tayo sa backdoor ata pinadaan ni Google Map Grabe talaga to si Google Map. Another Google Map error talaga to. Ay nako, sayang yung effort at saka oras. Okay, charge to experience. So parang di na tayo nasasanay. Ilang beses na tayong niligaw ni Google Map, di ba? Biktima na naman tayo ni Google Map guys. Mas mabuting tatanong talaga tayo palagi sa mga lokal kapag medyo nakapagtataka na talaga yung mga daanan. Okay, kaya nga pala pinagtitignan ako ng mga tao dito kasi akala nila wala talagang daanan. So tinitignan nila ako kasi nagtataka siguro sila kung saan ako pupunta. Wala namang daanan dyan. Ay nako, Google Map pa more. So siguro dadaan muna tayo sa Mangagoy guys. Mangagoy nga pala is yung parang sentro ng Bislig, hindi town proper yung sa kanila kasi mas booming yung Mangagoy So doon tayo sa pinaka-sentro ng Bislig, which is ang Mangagoy. A few moments later. Nagpa-gas up lang tayo. So yun na yung third gas up natin simula nung bumiyahe tayo sa Cagayan de Oro. So dito yan sa Bislig, Surigao del Sur. So yun na nga guys, nakapag-standby tayo dito sa may Bislig ng mga 3 oras or sobra 3 oras kasi nga nag-transfer pa tayo ng files natin. Sobrang bagal nung file transfer. So yun na nga,
So time check natin guys, it's 3:18 na ng hapon. Wala masyado tayong napuntahan kasi yun na, nahintay pa natin na makatransfer ng file kasi napupuno na yung SD card natin. Wala pa naman tayong extra. So kanina prank tayo ni Google Map. So iba pala yung daanan papunta sa Kawa-Kawa. So yun yung pupuntahan natin ngayon, yung Kawa-Kawa. Kawa-Kawa sa Awog. Parang isa siyang river na mayroong natural formation, mga bilog ata, bilog yung parang natural pool formation siya. So yun yung titignan natin guys. So nagtanong-tanong ako, sabi nila nasa highway lang daw yung daanan. Kanina pinadaan tayo dun sa mga shortcut kaya nawala tayo. By the way, itong highway na to is papuntang Trento. Kung didire-diretsohin natin papuntang Trento, then Trento pwede kang dumiretso papuntang Tagum City. Kung dito kakaliwa ka is papuntang Lawigan. So since medyo hapon na and di na tayo masyado makakapag-explore, subukan natin puntahan tong Kawa-Kawa sa Awog. So dito naman guys, kung didiretso tayo is Trento, and then kung kakaliwa tayo dito is Lingig, 18 kilometers. So mamaya babalik tayo dito and dyan tayo dadaan kasi dito papuntang Trento. So didiretso tayo hanggang Kawa-Kawa lang, tapos balik tayo doon papuntang Lingig kasi doon banda yung may Pusan Point. Doon banda mas malapit yung bayan ng Caragao, which is yung target talaga natin, yung Pusan Point. So tingnan nyo naman guys, ang ganda ng daan nila dito, 4 lanes na aspalto. Nagtanong tayo kung saan dadaanan yung Kawa-Kawa, straight pa daw. So medyo malayo pala siya sa Bislig. So sabi nila may makikita lang daw tayo na signage dito na this way to Kawa-Kawa. So yun na nga, hanapin lang natin kasi nandito naman din tayo para bukas agahan na lang natin. Tingnan nyo guys, oh, ang ganda ng view. First time nating magmotor dito ha. Ganda ng view, oh. Wow. So far so good. And so far wala pa akong nakikitang signage na may Kawa-Kawa. So wala pa siguro, diretso lang tayo. So ang laki talaga ng Bislig guys. Alright. So ito yung Kawa-Kawa. Okay guys, so ito yung sinasabing tulay kanina. So this way to Kawa-Kawa daw. Okay, so hindi naman siya rough road guys. So natabunan lang ng lupa at buhangin yung kalsada. Sobrang layo ng tinuturo ni Google Map. Grabe. Alright, so Kawa-Kawa sa Awog. Okay. So diretso tayo. So may entrance sila guys. Oo. Kuha na ako na. Ako nawala ko mismo pag adton ako dire. Lahi ang tudlo sa Google Map ba? Lahi dito ko gipaagi sa mga bukid-bukid dito. Finally nandito na tayo ngayon. So pagpasok natin sa entrance merong 50 pesos na babayaran. So nandito na yung parking area nila. Okay, so dito tayo sa finally Kawa-Kawa sa Awog. So ito yung daanan niya. Getting sprung. We used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun.
Kung hinahanap nyo yung kawa-kawa sa Awog, so ito po yung palatandaan ninyo. Kung galing kayo sa Bislig is before sa tulay na ito, may makikita kayong signage para kumanan. So ito po yung signage nya, kawa-kawa sa Awog Resort. So yun po yung palatandaan ninyo. So ngayon pabalik tayo sa may crossing ng Bislig, Lingig and Trento. So kakanan tayo papunta sa Lingig kasi doon tayo matutulog sa Lingig. So makikitulog tayo doon sa kakilala natin. So ito sila guys, ito yung mga kasama nating naligo doon sa may kawa-kawa. So yun na nga sila, hindi na sila nagpalit kasi malapit lang sila. Ako medyo malayo kaya nagpalit muna ako. So shoutout nga pala sa kanila. Alright guys, so time check natin ngayon 5:16 na ng hapon. So parang aabutan tayo ng dilim sa Lingig. Pero okay lang naman, medyo alam naman natin yung daan. Kasi palagi na nga tayong pumupunta sa Lingig. Alright guys, kung didiretso tayo dito is Bislig City, and then kung kakanan tayo papunta na tong Lingig. So Lingig, then Boston. Basta ito yung sa may coastal roads ng Surigao del Sur at ng Davao Oriental. So dito ka dadaan. So yun na nga, ginagabi na tayo. Time check natin, it's 5:27. So mabilis yung gabi ngayon kasi November na. So today is November 1 nga pala guys. So ang magandang tingnan dito is yung mga sunrise nila. Kasi nasa east coast tayo ng Mindanao. Try natin. Kaninang umaga nakapag video ng sunrise kasi nga tinamad na ako kasi sobrang pagod. Alas 8 na nga ako nagising Pero okay na rin, at least bawing-bawi. Sarap ng tulog natin kanina, and masaya yung rides natin ngayon kahit na delay tayo ng 3 oras. Pero okay lang din guys kasi naman kung hindi tayo siguro na delay, baka hindi na ako bumisita sa kawa-kawa. Kasi iniisip ko yung oras So ngayon no choice tayo. Bago yun bagong bahay doon. So ngayon no choice tayo kasi nga full na yung memory ng camera natin, and then wala tayong extra kasi yung extra natin dati inilagay natin sa Insta360. So bibili ulit tayo ng bago. So in preparation na rin siguro sa Philippine Loop natin na sana matuloy this December. Alright guys, so ito yung welcome to Lingig. So Lingig na tayo guys, Surigao del Sur. Ito yung pinakahuling municipality ng Surigao del Sur bago mag Davao Oriental. Wow, ganda. So didiretso po tayo, and then doon din tayo magstay sa San Roque, kung saan yung pinakahuling barangay bago mag Davao Oriental. So makikistay lang tayo. Actually hindi pa nga confirm kung kung pumayag ba sila, pero tingnan natin mamaya sa town proper ng Lingig kung naka-reply na yung kaibigan natin. Pala desisyon Alright guys, so town proper ng Lingig. Medyo improving sila, meron na silang street lights, and then maluwag na rin dito. Last na punta ko dito is ginagawa pa tong part na to. So ngayon natapos na nila, and then diretso na tayo sa San Roque. Alright guys, so time check natin 6:14 na ng hapon. So ganito kadilim dito. Pero memorize naman natin. Hindi sa memorize, pero alam naman natin yung daan. So wala masyadong problema kung
gagabihin tayo. Huwag lang yung hating gabi kasi nakakatakot. So ganito po yung biyahe natin. Malapit lang naman to mga ilang kilometro lang. So wala lang sanang bubulaga sa atin dito. Ay nako. So ride lang tayo ng ride guys. Maganda naman yung daanan nila, so far so good. So medyo maalog talaga yung ano natin, yung auxiliary light natin maalog kasi yung nabili nating bracket yung maninipis. So may bus, ano to, bus? Ay hindi, malaking sasakyan. Tingnan nyo guys, oh. Ganda. So ganda ng barangay dito, wow. Ito naman tong barangay na to, merong mga ilaw-ilaw. Hindi siya nakakatakot tingnan. Hindi tayo matatakot bumiyahe dito ng gabi. Pero hanggang dyan lang din. Ay nako. So hanggang, baka yan yung pinakasentro ng barangay. Hindi ko alam kung barangay Mandus ba yun. Basta diretso lang tayo. Barangay San Roque yung punta natin guys. So yun yung pinakahuling barangay ng Lingig. And then yung next nun is ano na, Davao Oriental. So municipality ng Boston. If I'm not mistaken guys, ito na yung San Roque. So dito tayo magpapalipas ng gabi sa bahay ng kaibigan natin. Okay. So barangay San Roque. So ito yung pinakahuling barangay ng Lingig papuntang Boston, Davao Oriental. So okay guys, then I'll see you